Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating Child It's Balls TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga kababayan. Ito, pag-usapan natin mga kababayan. No, ito pong matinding balita na to at breaking news dahil di umano susugurin daw po o lulusubin ng mga tao mula sa rally ng iglesia diyan po sa Luneta ang Malacanang bukas. No, yan ang ating aalamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At syempre, shoutouts tayo sa mga followers natin at subscribers. Maraming salamat po sa inyo. At nandyan din po sa ibaba yung link ng ating Facebook page. Pwede nyo pong pasyalan. At syempre, follow nyo na rin po yung ating Facebook page. Alright? Nako po, eto mga kababayan, breaking news, matindi tong balita na to. May kumakalat po ngayong balita mga kababayan, no, na kung saan sinasabi di umano na bukas ay lulusubin daw po, no, ng mga rallyista o ng mga tao na galing po dyan sa rally ng iglesia ang Malacanang. Nako po, malaking gulo to mga kababayan, ano? At syempre, pagka ang ating kapulisan at kasundaluhan ay naghanda po, sasabihin na naman netong mga DDS overreact na naman ang Malacanang at natatakot. Alam nyo, no, ito para dun sa mga utak dilis na DDS. Naturalmente lang po, no, pagka may ganyang threat sa Malacanang, paghahandaan po yan. At bakit po bantay sarado ang Malacanang ngayon? Dahil sa nangyari po nung nakaraang September 21 na rally na kung saan ay nilusob po, no, ng mga tao at ginulo, nagkagulo, dyan po, no, sa Menjola. Diba, nakita nyo naman kung ano yung nangyari sa Menjola, mga kababayan? Ganyan ba yung gusto ninyong mangyari bukas? Yan po ata yung plano ng mga DDS. Yan po ata ang plano ng mga tao, no, na gustong gusto nang pabagsakin o patalsikin si PBBM. Mga kababayan, makikita natin, no, na talagang mukhang hindi po chismis yung destab na kanilang sinasabi. Mukhang may plano talaga, no, na de-stab dito po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Mukhang by hook or by crook kukunin nila ang posisyon. Takot na ba kayo? Nabubunyag na ba? Nabubuking na ba kayo? Malapit-lapit na ba sa totoong mastermind itong pinagagawang investigasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Eto, ano sabi po dito mga kababayan? No, dito po sa post na to, no, ni TPL3. Ayan. So sabi niya nga po dito mga kababayan, nako, nadi-distract daw po siya, no? Dahil meron daw po siyang imamarites tungkol kay Ellen Adarna at Derek Ramsey. Okay. So eto sabi mga babayan, paki-confirm, no? Tinatanong niya kung may INC daw ba doon sa kanyang page na nakatambay. Paki-confirm kung totoo ba na merong mga lupon ninyo na nag-uutos or nagsasabi na para sa huling araw ng rally ninyo bukas ay ang mga dapat lang nadadalo ay mga kalalakihan. Men only. Sure? Why? Bakit kaya? Pinagbabawalan na daw ang mga kababaihan at mga kabataan na mag-join sa ika-third day ng rally ng iglesia sa Luneta bukas. Bakit? Ano bang meron?
Akala ko ba ang panawagan nila dyan sa rally na yan ay transparency? Bakit merong ganitong balita? Bakit merong ganitong umuugong na balita? Totoo po ba? No, itong nangyayari na to, itong bali-balita na to. Ha? Totoo po ba na may planong lusubin ang Malacanang? Ito pa post ni Coach Jarrett, mga babayan. Ano sabi niya dito? Matapos ang statement ni Sara, no, nag-press release siya haba, mga babayan. Matapos ang statement, talagang talagang alam niyo yung planado, no, kung kailan sila tatiming, kung kailan nila i-chempo, yung paglabas ng video ni Saldico, no, 3 araw hanggang sa first day po ng rally ng iglesia. Tapos ngayon, bago mag last day ng rally ng iglesia, naglabas naman ng statement si Sara. Alam nyo na. Tsaka grabe, no? Saan ka nakakita ng rally? 3 araw, mga kababayan. Tapos transparency sinisigaw ninyo. Tapos merong senador na sisigaw doon. Ewan ko lang hindi ko naman po nilalahat ang iglesia. Marami tayong kaibigan na iglesia, mga kababayan, no? At ayoko na lang ding mag-talk. Mababait naman yung mga kaibigan natin iglesia. Matapos ang statement ni Sara, tumawag ang puting kalapate natin at nagbigay ng political chismis. Usong-uso ngayon yan, mga chismis, mga kababayan. Sabi niya, dumating na daw sa Manila ang secession groups na kinontrata ng 3 politiko. Bukas nila i-execute ang kanilang plano. No? Saan galing? Unang tanong, saan galing itong secession groups na ito? Pangalawa, sino yung 3 politiko na nasa likod? No, pag sinabi nating secession groups, ito yung parang mang-aagaw mga kababayan. Parang mangsisis sila. 'Di ba? Nagbaba na din ng utos ang leadership ng isang grupo ng rallyista na mandatory attendance ang mga kalalakihan bukas. Mandatory, puro lalaki daw bukas ang pupunta, mga kababayan. Voluntary daw sa mga kababaihan at bawal ang bata. Dahil daw ito sa pakikihalo ng secession group sa rally. Okay, so hahaluan po sila, mga kababayan. Kailangan pa din daw ng tao para dagdag numero at maging human shields, kaya priority mga lalaki lang. Totoo po yan, ginagawa nila yan. Diba? Gagawin nilang human shields. No, habang may grupo na ng gugulo, may mga tao sa harapan, no, na sila, no, yung haharang sa mga sundalo or sa mga pulis, mga kababayan, no, at pagka, syempre, nagkagulo na, may nanggugulo anong gagawin ng mga pulis? Dedepensa sila. At ito mga nasa unahan, walang magagawa. No, nakakaawa. No, tignan natin kung itutuloy nila ang plano nila, lalo ngayon na identified na silang lahat. Sana mag-isip-isip, no, itong mga tao na to. Itong mga rallyista na to, nasasama po dyan sa rally na yan. No, nire-respeto natin yung rally ninyo. Diba? Pero sana irespeto nyo rin, igalang, no, itong mga pulis na nagbabantay. Na ang tanging hangarin lang nila ay bantayan po, no, ang Malacanang, mga kababayan, na ang tanging trabaho lang nila ay gawin, no, kung ano yung iniuutos sa kanila na pagbabantay po dyan at gawin, no, mapayapa ang rally ninyo. Ngayon, kung mauulit ang nangyari noong September 21 na kung saan ang mga pulis, nakita nyo naman kung paano nila inabuso, no, ng mga rallyista. Ganon din ba ang balak ninyong gawin? Maya naman kayo sa pinaglalaban ninyo pag ganon.
Tsaka ang tanong, bakit pumayag kayo na may papasok na mga secession groups kung totoo? Nahaluan na ba ng politika? No? Yung inyong pinaglalaban? Itong mga rallyista na to? Diba? So, kawawa yung mga kababayan natin na miyembro ng mga nagrarally na yan, mga kababayan, na ayaw nilang gawin yan. Pero napipilitan sila dahil yun ang utos din sa kanila. Ang masaklap niyan, nagamit sila, mga kababayan. O gagamitin sila, mga kababayan. Wala na silang choice eh. Wala na silang option. Kumbaga, ito na, last resort, kailangan maiupo na natin si Sara. Ha? Upong-upo na ba si Sara? Bakit? Gusto na bang maiuwi si Digong? Para maiuwi na rin si Saldico, mga kababayan, at si Harry Roque, makauwi na rin. Huwag niyong gawin yung mga gagawin niyo bukas, mga kababayan. No, ito panawagan sa lahat ng gustong sumama dyan sa kaguluhan na yan. Huwag niyong gawin yan. Dahil ayaw naming marinig na sa huli, nagsisisi kayo. Walang magandang idudulot yan. Lalo lang tayong ibabagsak at ilulugmok no, ng mga taong gusto nilang ipalit sa pwesto. Ano sabi pa rito, mga kababayan, no? Meron dito nag-comment. Ang leksyon kanina, ayon daw po dito kay, paimbabaw si Edong. Tots. Ang leksyon kanina sa pagsamba ay justification tungkol sa magiging rally sa November 16 to 18. Para daw sa transparency. Yan yung sinasabi nila, transparency eh. Pero, mga babayan. Pero ang pinagdidiinan ng nangasiwa kanina ay ang mga salitang kailangang palitan ang masamang pinuno. Kaya naisip ko na may balak talaga ang nasumigaw ng pagbaba. Kayo na magbasa kung ano yung nakasulat dyan, mga babayan. Nasumigaw ng pagbaba ni BBBM para makaupo si Inday. Kaya hindi talaga tungkol sa transparency ang rally, kundi sa pagpabor sa kurakot na si Inday. Yan po yung comment dito, mga babayan. Nakikita po kung ano yung totoong pakay. Dahil kung ultimo kanilang mga tagapagsalita, no, o yung mga nangangasiwa sa kanila, ay yan ang sigaw. Walang ano yan, mga babayan. Ibig sabihin, walang silbi yung sinasabi nilang transparency at ibig sabihin lamang na may kinikilingan talaga sila at may gusto silang ipwesto. Diba? May gusto silang ipwesto. Ano sabi dito? Bobo landing kung King mag-attend dyan. Di ba nila yan iniisip bakit lalaki lang ang pwede? Isusugal mo buhay mo dahil sa 5K. Uy, may 5K ba? Yung may iwan mong pamilya kung sakali, mahabang buhay maghihirap. Mahirap yung ginagawa nila, mga babayan. No? Ito totoo. Kasi sila ang isasalang sa kaguluhan. No? Isasalang daw sila sa kaguluhan, mga kababayan. Ipangsasangga siguro sa gulo. 300 men, bawat lokal po ang pinapa-attend pero mukhang hindi pumayag yung iba. See? Diba? Hindi talaga papayag lahat yan dahil hindi naman lahat yan yung isinisigaw. Pero kung pipilitin, ipupwersahin sila at ititiwalag sila, ibang usapan yan. May nagkomento nga rito, baka gusto talaga nila mag-declare ng martial law. Well, yan yung inaantay nila. No? Na mag-declare ng martial law ang ating Pangulo. Bakit? Gusto nilang i-justify
Pag nag-declare ng martial law ang Pangulo natin, simple lang ang sasagot ng mga yan. Nakita na ninyo? Manang-mana sa tatay niya. Diba? I-analyze nyo, sino talaga ang totoong mga nanggugulo ngayon? Kung sino yung mga nanggugulo, mga babayan, ano sa palagay ninyo? May connection ba yan? No, sa malawakang korupsyon? Sacrificial lamb daw, mga babayan. Ayan, no? Totoo yan. No? Payag ba kayo na ipapananggalang kayo? No, neto mga politiko na to? Kayo isasalang sa kaguluhan? Nagpadala ng mga tao na manggugulo, galing dyan sa iglesia, ihahalo sa inyo. No? Ihahalo dyan sa mga rallyista, dyan ng mga iglesia, sa Luneta, sabay-sabay magmamarcha ngayon, papunta ng ng Malacanang at lulusubin ng Malacanang. Diba? What if ang mangyari, maiwan lahat ng iglesia, no? Attendance check. Alam na. Diba? Alam na kung ano talaga ang totoong pakay. No? At eto na nga. Sinasabayan nila, mga kababayan, yung malawakang rally ng mga iglesia. Ganon kasimple. No, ginagawang tanga ang mga Pilipino at kawawa ito mga kapatid nating Pilipino ng mga iglesia. Kawawa sila. Kung totoo man, no, na itong mga iglesia na to, mga kababayan, ay hahaluan ng mga tao bukas na may balak o planong manggulo. Na mula sa Luneta magmamarcha papuntang Malacanang para maghasik ng kaguluhan. Gagamitin kayo? Payag kayo? Ginamit yung simbahan ninyo ng mga politikong may masamang plano? Payag kayo? Diba? O ano masasabi po ninyo dyan, mga babayan? I-comment na lang sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli kita tayo sa ating next video upload. Dito muli ang yung Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace and out.